Droga na tinatayang nagkakalaga ng 1.17 billion pesos nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Pangasinan. We trust that the Senate will convene as an impeachment court dahil yun naman po ang nakasaad sa kanilang rules. House Prosecutor umaasang magko-convene pa rin ang Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Suporta ng gobyerno at pamilya, panawagan ng ilang persons living with HIV. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi apektado na usapin sa posibleng pagdidismiss ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at pagkakaantala ang House Prosecution Panel. Ayon kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, House Assistant Majority Leader, isa sa House Prosecutor, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda at umaasang magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We trust that the Senate will convene as an impeachment court dahil yun naman po ang nakasaad sa kanilang rules. Inaasahang kompleto ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel para humarap sa Senado sa June 11 presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro ang nakatakdang magbasa ng 7 Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Maria Isabel Zamora, patuloy din ang kanilang paghahanda para sa inaasahang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, inaasahan at inaabangan na rin nila ang pagko-convene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. They have to convene as an impeachment court kasi sila po ang sole trier ng ebidensya sa isang impeachment case. So, all of the noise around this, hindi namin po pinapansin as prosecutors dahil umaasa kami na sila din po as senators will do their duty under the Constitution. Samantala, gaya ng ibang eksperto sa usaping legal, naninindigan si Congresswoman Zamora na labag sa batas kung i-dismiss ang impeachment case nang walang isinasagawang paglilitis ang Senado. Wala rin silang balak na bawiin ang Articles of Impeachment o ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Returning it to sender or dismissing the impeachment complaint right away are unconstitutional acts. Maging ang isang kabilang sa liderato ng Kamara, itinanggi ang posibilidad na bawiin ng House of Representatives ang impeachment case. Hindi rin umano nila ito na pag-uusapan sa House leadership. Wala po because that's not possible kung i-withdraw yun natapos na po yun ng House of Representatives. We have voted on the impeachment articles of impeachment. Ano naman yung magiging message yun sa ating taong bayan? No? Na urong-sulong. Hindi pinag-uusapan ng House Prosecution Panel ang susunod nilang magiging hakbang sakaling lalo pang maantala ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator-elect Panfilo Ping Lacson na dapat munang mag-convene ang Senado bilang impeachment tribunal bago ito makapagpasya sa resolusyon ni Senator Ronald De La Rosa para sa de facto dismissal na impeachment case si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Lacson, tanging ang impeachment tribunal lamang ay may jurisdiction sa impeachment case at walang kapangyarihan dito ang Senado bilang isang legislative body. Maaari subukan ng Senado na umakto sa de facto dismissal na impeachment case pero mas malamang na ipapawalang bisa ito ng Korte Suprema dahil sa issue ng jurisdiction sakaling may komisyon dito. Muling nakakita ng palutang-lutang ng mga sakon na may lamang iligal na droga ang ilang mangingisda sa karagatang sakop ng Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 1.17 billion pesos ang natagpo ang iligal na droga.
Samantala, binigyan naman ng pagkilala ng Philippine Coast Guard ang 9 na mangingisda sa Mariveles, Bataan na nakakita at nag-turnover naman ng nasa 10 sako ng iligal na droga na kanilang nakuha habang nangingisda. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yung role ng taong bayan na ipaalam sa Coast Guard, doon magsisimula yung response. So napaka-importante sa atin na suportado tayo ng ating mga mamamayan sa pagpapatupad ng batas. Nagpapasalamat ang Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng mga mangingisda na nakakita at nakakuha ng nasa 6 na sako na may lamang iligal na droga sa Pangasinan kahapon. Nakita ito sa magkakaibang lokasyon sa karagatan sa Pangasinan. Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng natagpuang iligal na droga. Matapos naman ng isinagawang inventory ay na-turnover na ng PCG sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nakuhang iligal na droga. Dahil sa mga nakuhang iligal na droga, ay inatasan na rin ang mga PCG units na mas paigtingin pa ang pagpapatrolya sa dagat. Nananawagan din ang PCG sa publiko na i-report sa kanila kung may makikita pang mga sako ng iligal na droga na palutang-lutang sa dagat. Samantala, kaninang umaga ay pinarangalan naman ng PCG ang 9 na mangingisda sa Mariveles, Bataan na nakakita ng nasa 10 sako na may lamang iligal na droga noong June 2. So pinarangalan natin sila to say thank you. Na we recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities natin. Ayon sa isang mangingisda na tumanggi ng pangalanan, inakala nila na pagkain lamang ang laman nito. Nakabalot po siya sa sako, sir, kaya na-curious po kami, nilapitan namin. Yun nga po, akala mo namin pagkain. Kasi po madalas po kaming nakaka-encounter po sa mga Vietnam po na nag-ano ng pagkain. Pero dahil duda sila sa laman nito, ay inireport nila ito sa Philippine Coast Guard na nakipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sabi nila tawas daw. Nag-iinala na rin po sila na droga kaya dinala po namin sa tabi. Yung sinurrender po namin sa Coast Guard para malaman po talaga. Nagtawag na po sila ng PDEA. Ayun po, positive po na droga po. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan ito posibleng nanggaling. But basically the pattern seems to be similar, mga lumutang sa dagat. At nahanap ng mga fishermen, at nung nahanap ng mga fishermen, nireport nila sa authorities. And this time around to the Philippine Coast Guard substations in the area. So I'm very, very happy dyan sa na-develop na relationship ng mga frontline units natin and the community. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabi nila tawas daw. Nag-iinala na rin po sila na droga. Nakupiska na Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na iya ang nasa higit 6.7 million na halaga ng shabu sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Batay sa statement ng BOC na iya kahapon, ang nasa 988.5 grams ng shabu ay itineklarang ladies' wear and bags. Ang claimant ng naturang bagahe ay na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa criminal prosecution dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 at Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Mas naging kampante ang ilang siklista na dumaan sa EDSA bike lane simula nang ipatupad ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Samantala, nanawagan naman ang isang grupo na gawing ligtas pa ang mga bike lane para sa mga siklista. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi na kasi sila tulad dati na dumadaan sa bike lane. Ngayon kasi, yung bike lane talaga, bike na lang talaga eh. Wala nang motor na sisingit eh. Halos 3 taon nang nagbibisikleta si Kevin papunta ng trabaho bilang isang cook. Sa araw-araw niyang pagbaybay sa kahabaan ng EDSA, ilang beses na rin siyang muntik maaksidente dahil sa mga motoristang bigla na lang sumisingit sa bike lanes. Ngunit simula nang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP, mas naging panatag siyang dumaan dito. Ramdam rin ito ni Mang Vicente. Mas kumaunti na ngayon ang mga motoristang kumakain-anya ng kanilang linya. Kwento niya dati ay kulang na lamang ay makipag-away siya sa mga motorista.
Yung mga motor minsan pumapasok sa bike lane. Kaya minsan kami, nasasakay kami nila. Sila pa makagalit sa amin. Batay sa assessment ng Move as One Coalition, isang sustainable mobility advocate group, epektibo ang implementasyon ng NCAP dahil napaigting nito ang mga umiiral na traffic rules. Sa kabila ng NCAP implementation, hindi pa rin maiiwasan ang ilang makukulit na mga motoristang nagdudulot ng aksidente sa mga siklista. Ayon kay Mary Abigail Modales, active transport lead ng naturang organisasyon, kailangan pa ring tutukan ang pagpapalawig ng bike lane separators sa EDSA. Make sure that there is consistency, na hindi lang particular portions yung may harang, yung iba paint lang, yung iba may bollard. Make it consistent all throughout the buong EDSA. Dagdag pa nito dahil suspendido ang EDSA rebuild, dapat na ring muling ibalik ang ilang bike lanes na tinanggal upang magbigay daan sana sa naturang konstruksyon. They should get the bike lanes separators back, yung mga bollards that are serving as protection sa mga bike users and bike commuters. Samantala, itinuturing naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na disregarding traffic signs ang pagdaan ng mga motorsiklo sa bike lanes. Una nang naglabas ng datos ang ahensya na unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga nahuhuli sa NCAP. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kailangang dumaan sa motorcycle lane ang mga motorsiklong may 400cc pataas. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gayunman, mahalagaan nilang tandaan na hindi pinapayagan ang lane splitting o pagdaan ng mga motorsiklo sa pagitan ng mga sasakyan sa dalawang magkatabing lanes. Sa Commonwealth Avenue, ipinatutupad ang motorcycle lane at pwedeng mapatawan ng multa ang lalabag dito mula sa No Contact Apprehension Policy. Nag-inspeksyon uli si Transportation Secretary Vince Dizon sa Siargao Airport. Partikular na tiningnan ni Secretary Dizon ang modular expansion sa paliparan para sa mga pasahero. Ayon kay Secretary Dizon, mamadaliin nila ang proyekto upang matapos bago sumapit ang taong 2026. Inaasahang magiging 629 ang seating capacity sa Siargao Airport mula sa 256. Bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mga 3 buwan na ito na year on year may pagbaba tayo ng mga between 500 to 600,000. So ngayong Abril, ang Agriculture and Forestry may bawas siya na 324,000. Ang substantial na bawas ay galing doon sa growing of paddy rice. Nanguna ang agriculture and forestry sector sa nagkaroon ng malaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo nitong unang quarter ng taon. Base sa paunang resulta sa latest 2025 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, nabawasan ito ng higit 300,000 nitong Abril. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, karamihan sa kanila ay mula sa subsector ng rice farming. Paliwanag ng PSA, ang pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa nasabing sektor ay dulot ng mga makabagong teknolohiya na gamit sa pagsasaka. Dalawa ang nakikita namin, anong sinasabi sa amin na factors dito. Una ay yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest. So mas konti na yung manpower na nire-require at ang sinasabi, lumilipat sila sa construction, kaya may mga pagtaas tayo ng construction. At pangalawa ay dahil nga bumaba rin yung presyo ng ating palay. Umabot sa 2.06 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril 2025. Mas mataas ang datos na ito kumpara sa 1.93 million noong Marso. Nangangahulugan ito ng 4.1% na pagtaas sa unemployment rate sa bansa.
Ngunit ayon kay Yusek Mapa, bagamat may pagbaba sa ilang partikular na sektor, tumataas naman aniya ang employment rate sa ibang sektor. Ang kagandahan naman dito, based on our data collection, ay naglipat sila of course sa ibang sector at yun nga, ang isa sa mga sektor na pinuntahan nila ay construction, kung saan may pagtaas tayo ng mga 214,000. So ano naman ito, may pagbawas sa isang sektor, may dagdag naman doon sa ibang sektor. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patuloy na pagsusulong ng mga konkretong hakbang upang mapaunlad ang sektor ng paggawa sa bansa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng Trabaho para sa Bayan Plan 2025 hanggang 2034. Ito ay isang pambansang plano na naglalayong makalikha ng mas maraming trabaho, mapabuti ang kalidad ng hanap buhay at matugunan ang iba pang issue sa sektor ng paggawa. Pinalalawak din ng ahensya ang akses sa trabaho at kabuhayan upang tugunan ang geographical disparities at matiyak na walang Pilipino ang napag-iiwanan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Immigration ang 3 sa kanilang mga tauhan dahil sa umano'y tangkang pagpapatakas sa 4 na Chinese national na overstaying na sa Pilipinas. Sa pahayag ng Bureau of Immigration, sinasabing posibleng nakipagsabwatan ang 3 immigration officers sa nasabing mga Chinese para takasan ang airport inspection at makalabas ng bansa. Sinasabing magbo-board sa magkahiwalay na flight ang mga Chinese national na patungong China at Vietnam sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong Lunes. Tiniyak naman ni Immigration Commissioner Joel Biado na kanilang parurusahan ang sinumang mapatutunayang nagkasala sa insidente. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Barbie Delphine mula Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Hiniling ng Harvard University sa korte na harangin ang kautusan ni US President Donald Trump na nagbabawal sa mga international student na pumasok sa bansa. Tinawag ng Harvard ang ban na iligal at sinabing labag sa batas ang hakbang dahil walang sapat na ebidensya na banta sa seguridad sa bansa ang mga foreign students. Ayon sa universidad, isa itong paghihiganti ng administrasyon dahil sa pagtutol ng Harvard sa panghihimasok sa pamamalakad at ideolohiya nito. Ilang oras matapos magbabala si Trump na gaganti si Putin sa pag-atake ng Ukraine, agad na nagsagawa ang Russia ng drone strike sa Prilupki, Ukraine na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 4 na individual kabilang ang isang sanggol. 6 pa ang nasugatan habang 17 naman ang nasaktan sa hiwalay na pag-atake sa Kharkiv, kabilang ang mga bata at isang buntis. Tinamaan ng Shahed-type drones ang mga bahay habang natutulog ang mga tao na tinawag ng mga opisyal na insidious terror. Muli na namang nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng mas matinding parusa sa Russia kasunod ng mga pag-atake. Nagpataw ang Estados Unidos ng sanctions laban sa 4 na hukom ng International Criminal Court o ICC. May kaugnayan nito sa mga investigasyon sa Israel at Afghanistan. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Inihayag ni Secretary of State Marco Rubio ang pagpataw ng Estados Unidos ng sanctions sa 4 na hukom ng International Criminal Court. Ito ay kasunod umano ng hindi lehitimong mga hakbang ng korte laban sa Amerika at sa kaalyado nitong Israel. Kabilang dito sa mga bibigyan ng sanctions sina Second Vice President Reine Adelaide Sophie Alapini Ganzo, Judge Solomie Bolunga Boza, Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza at Judge Betty Holler.
Ayon kay Rubio, ang mga ito ay aktibong kasali sa investigasyong walang basihan ng ICC laban sa mga tropa ng US sa Afghanistan at sa paglabas ng warrant of arrest laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ang desisyon ng US ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Netherlands, lalo na't nakatakda ang NATO Summit sa The Hague, kung saan matatagpuan ang ICC. Samantala, hindi naman sinang-ayunan ng ICC ang sanctions na ito ng US at sinabi nila na ang hakbang ay banta sa pagiging independent ng hukuman at sa pandaigdigang hustisya. Noong Pebrero, nilagyan din ng sanksyon si ICC Chief Prosecutor Karim Khan na naghain ng leave of absence dahil sa isang hiwalay na investigasyon tungkol sa umano'y sexual misconduct. Hindi kasapi sa ICC ang Estados Unidos at Israel at hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng International Court. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 11 ang nasawi habang mahigit 50 ang sugatan sa stampede sa labas ng cricket stadium sa India. Naganap ang sakuna sa gitna ng pagdiriwang sa pagkapanalo ng Royal Challengers Bengaluru, isang local cricket team sa Indian Premier League Championship. Ayon sa mga ulat, libo-libong taga-suporta ang dumagsa sa stadium dahilan para magkatulakan at magkaroon ng stampede. Muling nabigo ang Japanese company na iSpace sa ikalawang pagtatangkang maglanding sa buwan matapos mawala ang komunikasyon sa kanilang lunar lander na Resilience. Inihayag ng kumpanya na posibleng nag-crash ito dahil sa pumalyang altitude laser system na nagdulot ng mabilis na pagbaba. Bagamat 2 beses nang nabigo, sinabi ng CEO na magpapatuloy pa rin ang kanilang mga lunar mission bilang paghahanda sa mas malaking proyekto sa 2027 kasama ang NASA. Matapos ang matinding tensyon sa pagitan ng 2 pinakamalaking ekonomiya sa mundo, nagkausap si US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa telepono. Ayon kay Trump, positibo ang kanilang pag-uusap at inimbitahan siya ni Xi na magtungo sa China. Ito ang balita ni Mariel Latoza. He invited me to China and I invited him here. We both accepted. So I'll be going there with the First Lady at a certain point and he'll be coming here hopefully with the First Lady of China. Kinumpirma ni US President Donald Trump ang planong pagbisita sa China matapos ang 1.5 pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na naging positibo ang kanilang pag-uusap ni Xi matapos ang tensyon dahil sa issue sa taripa. I think we have everything. I think we're in very good shape with China and the trade deal. We have a deal with China, as you know, but we were straightening out some of the points. Sentro ng pag-uusap ang mga usapin sa ekonomiya, lalo na ang patuloy na tensyon sa trade deal at ang mga restrictions sa rare earth minerals. Magpapadala ang US ng ilang opisyal upang makipagpulong sa counterparts nito sa China para ayusin ang ilang teknikalidad ng kasunduan. We have the deal. I mean, we've had a deal. We announced the deal. I guess you could say, I wouldn't even say finalizing it up, Scott. I would say we have a deal and we're going to just make sure that everybody understands what the deal is. Samantala, kabilang din sa natanong kay Trump ang tungkol sa mga Chinese student na nag-aaral sa Amerika. Giit ng US Chief Executive, bukas siyang tumanggap ng international students basta dadaan ang mga ito sa isang masusing verifikasyon. Chinese students are coming. No problem. No problem. It's our honor to have them, frankly. We want to have foreign students, but we want them to be checked. All we want to do is see their list. There's no problem with that. This is anybody outside of our country. Sa kabila ng positibong usapan, nananatiling sensitibo ang China sa usapin ng Taiwan at sinabing dapat mag-ingat ang US tungkol dito. Sa ngayon, inaabangan pa ang magiging development sa relasyon ng 2 pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi.
Ipinagkaloob na ng Commission on Elections o COMELEC on Bank na nagsilbing National Board of Canvassers ang Certificate of Proclamation ng bagong henerasyon o BH Party List. Ibig sabihin, opisyal nang naiproklama ang grupo bilang isa sa mga nanalong party list sa nakaraang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala ng formal na ginawang proclamation ceremony ang NBOC. Hindi na rin naman umano humingi ng formal proclamation ng grupo. Importante yung dokumento na yan sapagkat yun ang hinahanap ng House of Representatives kapag katatanggap sila ng isang miyembro ng kanilang kongreso. And so sapat na lang yon. Tinanong namin kung gusto nila ng isang formal na ceremony, okay na lang daw yun. Nananawagan ng Bangsamoro Parliamentary Government sa Senado at Kamara na huwag ipagpaliban ang nakatakdang unang BARM parliamentary elections na nakatakda sa October 13 nitong taon. Kaugnay na rin ito ng lumutang na issue na maipagpapaliban na naman ang halalan sa Bangsamoro. Samantala, wala naman anyang natanggap na impormasyon ng Commission on Elections o COMELEC sa issue ng BARM elections postponement. Ito ang balita ni Dante Ameto. The MILF is very much concerned over reports reaching us that there is again another move to postpone the parliamentary election to 2028. Ikinabahala ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Vice Chairman Muhagir Iqbal ang napapaulat na planong pagpapaliban muli sa Bangsamoro parliamentary elections. Base umano sa mga impormasyon, mula October 13, 2025, plano na itong isagawa sa 2028. Bunsod nito, nanawagan ang MILF leaders sa Senado at House of Representatives na tiyaking matutuloy ang halalan sa BARM. Ang Bangsamoro government sa pamamagitan ng kanilang bagong Chief Minister na si Abdul Rauf Makakua ay kasama ng pamunuan ng MILF na humihiling na ituloy ang halalan sa kanilang lugar. Ito ay para matiyak-anya na maririnig ang boses ng mga residente sa Bangsamoro. Si Senator Aimee Marcos na chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation nagtaka sa paglutang ng isyong BARM elections postponement. There are people perhaps in the administration who want more and they want to postpone the BARM elections yet again. Unfortunately, the barangay and SK term will be the victim of the greed of these people, clandestinely working on another BARM election postponement. Samantala, hindi naman alam ng Commission on Elections o COMELEC kung saan galing ang impormasyon na ipagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, puspusa na ang kanilang paghahanda sapagkat para sa kanila ay tuloy na ang halalan sa rehiyon. Talagang hindi ko po malaman kung saan nanggagaling yung balita na maaari ma-postpone o hindi matutuloy ang Bangsamoro parliamentary elections. Sapagkat ang inyong COMELEC at all cost naghahanda kami. Bumisita rin anya sa kanyang tanggapan kahapon si Iqbal at pinag-usapan nila ang mga mahahalagang bagay patungkol sa BARM elections. Naniniwala ang COMELEC na kaya ng parlamento na makapagpasa ng batas sa susunod na linggo upang ma-distribute na ang 7 seats na una nang itinalaga para sa Sulu. Hanggang 2nd week of June tayo makapaghihintay. Otherwise, we will proceed with all preparations. Inihayag din ng COMELEC na posibleng isasabay nila sa BARM elections ang plebisito na naglalayong hatiin sa 3 ang bayan ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ang nasa gutter deep na pagbaha sa ilang mga kalsada sa Metro Manila kaninang hapon dahil sa malakas na pag-ulan. Kabilang sa syudad na nakaranas ang pagbaha ang ilang kalsada sa Mandaluyong City, Quezon City, Makati City at Taguig City. Ibinahagi ng MMDA kanina sa kanilang Facebook page ang mga kuha ng baha mula sa kanilang monitoring sa Metro Base. Sa gitna na malakas sa buhos ng ulan ay sumiklab ang isang industrial fire sa Marulas, Valenzuela pasado alas 2 kanina. Nakaantabay ang UNTV News and Rescue para magbigay ng tulong sa mga posibleng magkaroon ng injury sa pangyayari. Ito ang balita ni Donna Rempilio live. Donna, kumusta ang sitwasyon dyan at nakatulong ba sa pag-apulan ng apoy itong malakas na ulan o hanggang ngayon ba ay may apoy pa rin?
Monica, ngayon ay may apoy pa rin at nakatulong yung kaninang malakas na pagbuhos ng ulan dahil sinasahod ng mga residente dito yung tumusulong tubig dun sa mga bubong at yun yung pinangbubuhos ng ating pong mga kasama dito sa fire volunteers na rin at mga BSP dito sa nasusunog na area o warehouse po dito sa Valenzuela. As of 28 PM, ay tinatwera na ng Bureau of Fire Protection na third alarm. Ngayong sunog dito sa Templaza Street, Pacquiao Village, Barangay Marulas, Valenzuela City. Ayon sa BSP, nagmula ito sa isang bahay at nadamay yung isang bodega dito. Houseware na plastic, rooms, linoleum at iba pa ang laman nito. At meron din isang daan na maliit na gas tank. Kaya nagkaroon dito ng mga pagsabog. Sa ngayon, wala namang casualty at as of 5:30 ay patuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay para hindi na rin kumalat ang apoy. Medyo nahirapan yung ating pong BSP at mga fire volunteers kasi masikip yung daan dito at katabi na rin halos na NLEX yung ating pong yung nangyaring sunog dito sa Valenzuela. Balik sa iyo, Malik. Maraming salamat, Donna Rimpilio, live mula sa Marulas, Valenzuela City. Turing na emergency project ng gobyerno ang pagtatayo ng bagong footbridge kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. Sa isang panayam, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na target nilang mapalitan ito sa loob ng 6 na buwan. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay mai-award na rin ang proyekto para sa pagtatayo ng bagong footbridge. Kahapon, ibinahagi ng DOTR ang walkthrough video sa modelo ng bagong footbridge na ipapalit sa Mount Kamuning. Nagbigay ng reaksyon ng ilang advocates at eksperto sa deklarasyon ng public health emergency ng DOH dahil sa 500% increase ng human immunodeficiency virus sa bansa. Panawagan nila sakaling ideklara na nga ito ay magkaroon sana ng safe space para sa mga pasyente na living with HIV. Ito ang balita ni Mia Alonso. Hindi naman kasi talaga dapat i-screen yung mga may HIV kasi hindi naman po talaga lahat ng mga taong may virus is ginusto nila may ganun. Diba? Tsaka si HIV po is sobrang hirap po. Pag nagkaroon ka ng, ang dami po talagang naging effect sa'yo, lalo na sa mental health mo. 2017 nang madiagnose si Jones. Hindi niya tunay na pangalan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Nalaman lamang niya ito nang magkaroon na siya ng severe pneumonia na nagdulot sa kanya ng sobrang panghihina. Napakahirap aniya sa kalagayan ng isang may HIV ang manghingi ng tulong at suporta. Dahil sa ganitong karamdaman, mapangmaliit na pagtingin ng tao ang kinatatakutan niya. Sobrang niya, pagdating din sa mental. Minsan na-anxiety ka, nade-depress ka, so ang hirap ng wala kang support system, wala kang pang-usap na pwede mong mapagbuntungan ng mga hinanakit mo. Isa pa sa nagpabigat sa kalooban ni Jones ay nang magpositibo rin sa HIV ang kanyang bunsong anak. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin yung sarili ko sa nangyari ko sa akin. Kasi alam mo bata eh. Diba? Wala na siyang pangalay-malay, so habang doon siyang mag-take ng meds kasi wala pa namang cure yung HIV. Kaya naman panawagan ni Jones sa gobyerno, palakasin at paramihin pa ang mga hub center na nagbibigay ng test and counseling para sa mga kagaya niya. Iba pa rin yung magiging active yung gobyerno pagdating sa usaping ganyan. Awareness sa lahat ng mga barangay, magsimula sa pamilya, sa eskwelahan, ganyan kasi pabata ng pabata yung cases na mayroong HIV sa Pilipinas.
Apila naman ng ilang mga tagapagsulong ng mga kaalaman hinggil sa HIV at eksperto na sakaling ideklara na ang public health emergency ay magkaroon ng safe spaces para sa mga mayroon nito at alisin na ang diskriminasyon ngayong may batas naman na pumoprotekta sa kanila. Take note kahit ano pa man po itong setting, whether in the workplace, whether po sa kanilang eskwelahan, sa learning institutions, kahit na po sa ating komunidad, sa kanila pong titirhan at sa atin na pong mga public spaces or online. Hindi na naman nila dapat nakatakutan ang 500% na increase dahil nangangahulugan din nila ito na may nagpapatest na at hinaharap ang kanilang karamdaman upang magamot at maagapan. So this is not a setback. This is actually progress if we look at that way na kaya tumataas yung kaso dahil gumaganda yung mga serbisyo natin. And it's actually a sign that right to health is being realized, especially among key populations who have historically been excluded, stigmatized, or ignored. Dagdag pa ni Ocampo, marami pa rin ang natatakot na magpatest dahil sa stigma ng lipunan sa HIV. Kaya paraan na rin ang deklarasyon upang mas mapagtuunan ng pansin ang gamutan nito. Ito yung ilan sa mga antiretroviral na mga gamot na maaaring inumin ng isang persons living with HIV. Ang mga gamot na ito ay maaari lang na makita or ma-avail sa HIV treatment facility na certified ng Department of Health. Kaya naman panawagan ng mga eksperto na huwag mahiya na magpakonsulta at magpatest upang maagapan ang ganitong karamdaman. Nasa 299 HIV treatment facility ang certified ng DOH. Isa sa mga ito ay ang My Hub Care sa Ortigas, kung saan patuloy na kumukonsulta si Jones at doon na rin nagtatrabaho para naman maging inspirasyon din sa mga katulad niyang dumaranas ng kaparehong karamdaman. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 barkong pandigma ng China ang namonitor ng Philippine Navy na iligal na pumasok sa karagatang sakop ng bansa sa Pag-asa Islands. Nangyari ito sa loob ng 3 araw na pagsasagawa ng patrolya ng sandatahang lakas sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa darating na June 12. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Chinese warship 525. This is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan, where state party of UNCLOS. You're endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Sa ikatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines sa Kalayaan Island Group, isang Manshan-Jiangkai class frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ang namonitor ng BRP Andres Bonifacio o PS-17 malapit sa Panata Island bandang alas 7:40 ng umaga. Agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio, subalit sumagot pagkatapos ng pang-apat na challenge. Ito na ang ikatlong PLA Navy na namonitor ng PS-17 na iligal na pumasok sa karagatang sakop ng bansa. Simula nang maglayag ito ngayong linggo para sa isinasagawang maritime patrol. During the maritime patrol from Ulugan, we encountered three Chinese vessels, the one in Sabina and also one during our ship to shore in Pag-asa. Before going to Parola in Likas, we also monitored one. Then in our current patrol going to Panata, we also monitored the PLA Navy 525. Bukod dito, ilan pang Chinese militia vessel at Chinese Coast Guard vessel ang namonitor sa paligid ng Pag-asa Island. Gayunman, naging matagumpay ang kabuuang maritime patrol sa West Philippine Sea.
We have been very successful for the past few days. Kung ano yung talagang scope ng mga dapat nating puntahan natin. We were able to show the public two things. One is the heroism and sacrifice ng ating mga tropa. Nagtitiis na malayo sa pamilya pero at the same time nagagampanan pa rin yung misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan at i-uphold itong sovereignty natin dito sa different areas. Goal natin dito is may ipakita natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo in general kung ano yung kagandahan nitong mga features talaga na atin. Ilan sa mga napuntahang maritime features ang Pag-asa Island, Parola, Likas, Kota at Panata. Bawat isla na nadadaanan ng grupo nagsasagawa ng radio check sa mga detachment ng Sandataang Lakas para kamustahin at alamin ang mga pangangailangan ng mga sundalo sa lugar. Alaga Station Kota, this is PRP Actors in Portia TS-1 Sovereign. Conducting maritime and sovereign patrol with the vicinity to Matagaw, Southeast Kota Island Village, Palawan. Request acknowledgement. Gayunman dahil sa namumuong sama ng panahon, nagkaroon ng pagbabago sa Maritime Patrol at hindi na itutuloy ang isa pang programa na nakatakda sana bukas sa Pag-asa Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mga mahalagang sektor ang kinakailangang tutukan ng administrasyon sa nalalabing 3 taon sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa isang analyst, hamon pa rin sa Pangulo kung papaano babalansehin ang pagtugon sa mga maliliit na bagay na kailangan ng mamamayan at ang pangmatagalang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The assurance we want from President Marcos is, number one, I will continue to work on the long-term solutions like the ones we need in education, in agriculture, and in health. Ang masusing pagpaplano upang solusyonan ang mga problema sa sektor ng edukasyon, agrikultura at kalusugan ang kabilang sa nararapat umanong dapat pantutukan ng administrasyon. Ayon sa policy analyst na si Michael Henry Yusinko, hindi lamang sa mga maliliit na bagay na pangangailangan ng tao ang dapat na matutukan sa ngayon ng pamahalaan, kundi ang long-term solution o pangmatagalang lunas sa ilang hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. Yan yung nakikita natin right now, yung bumababang literacy rate, yung undernutrition ng mga kabataan natin. So, these are all problems that require long-term solutions, which could be executive actions or also legislative reforms. Kamakailan sa podcast ng Pangulo, inihayag ni PBBM ang kanyang pagnanais na mabigyan ng higit na atensyon ang mga bagay na may direktang epekto sa publiko. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero hindi ito magiging madali. Ayon kay Yusinko, kailangan balansehin ng Pangulo ang pagharap sa mga isyong kinakaharap ng bansa sa ngayon. That's exactly the challenge, Nel? For the Marcos administration to show the people now that they are doing work for both long-term, immediate problems. Kabilang pa niya sa problema na dapat harapin ng pamahalaan ay ang isyu ng supply ng kuryente sa ilang lugar ng bansa na nakararanas pa rin ng brownout. Hamon ito sa pamahalaan lalo na't nagnanasa ang administrasyon na makahikayat pa ng mas maraming mamumuhulang dayuhan sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang mga pinuno ng 40 district offices nito dahil sa illegal transfer of ownership ng mga motor vehicle na nakumpiska sa mga police operations ay tinuturing na technical carnapping. Ayon sa ahensya, napag-alaman nila na mayroong district offices na sangkot sa hindi otorisadong cancellation of transfer of ownership at duplication of certificates of registration. Ang modus nila, ipinapangalan ang mga nakumpiskang sasakyan sa bagong may-ari kasama ang bagong duplicate certificate of registration. Maaring maharap sa administrative charges ang mga sangkot sa naturang iligal na gawain. I-issuehan naman ang show cause order ng LTO ang mga bagong may-ari ng sasakyan. Mahigit kalahating bilyong piso ng mga iligal na droga ang sinunog sa Cebu City. Gatuhod naman na pagbaha ang naranasan sa Mandaue City kanina dahil sa malakas na buhos ng ulan at konstruksyon ng 230 kilovolts substation sa Sorsogon City lalo pang maantala. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu City, sinira ng Police Regional Office 7 kahapon ang nasa 560 million pesos na halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Kabilang sa mga sinunog ang 82.34 kilograms ng shabu, 3.4 kilograms ng marijuana, 14.7 kilograms ng nalbuphine hydrochloride at 16 milliliters ng ephedrine. Ang mga iligal na drogang ito ay mayroong order of destruction mula sa korte at ang iba naman ay naisurrender sa PIDEA. Sa Mandaue City, naging pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa isang kalsada sa Subangku dahil sa pagbahang dulot ng malakas na ulan. Sa video ng uploader na si Maria Rosas, makikita ang taas ng tubig na nasa kalahati na ng gulong ng mga sasakyan. Makikita rin sa video ang mga basura na nakalutang sa baha. Sa video naman ni Dilon Cal El Canoy, makikita rin ang mga truck na bumabagal sa wireless highway dahil sa pagsuong sa baha. At sa Sorsogon City, lalo pang maaantala ang konstruksyon ng 230 kV substation na planong itayo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Barangay Abuyog ng naturang lungsod. Lumabas kasi sa pagdinig ng City Council na hindi dumaan sa tamang proseso ang Certificate Interposing No Objection ng barangay para sa naturang proyekto. Sa naging pag-usisa sa pagdinig, lumabas na verbal lamang ang naging pakikipag-usap sa mga residente upang mapulsuhan kung may pagtutol sa nasabing proyekto. Ayon naman sa isang grupo ng mga residente, nananatiling bahagi ng watershed ang pangalawang site na nakuha ng NGCP para sa proyekto kaya't hindi pa rin nawawala ang panganib na maging dahilan ito ng pagkawala ng water source sa naturang lugar. May nag-stop kasi para yan sa future generations. As long as kaya kakayanan nila sa import. Actually, kanya-kanya kami effort. This is an independent effort. Kasi wala kami suporta sa gobyerno. But may volunteers na bumalik sa amin from the academy. Tinanong di Manila, University of the Philippines. Nag-express kasi natin support sa activities. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapag napadaan ka sa tubuhan dito sa Bacolod o yung mga tinatawag nating sugarcane fields, mas mapapansin mo na mas presko at mas mabango ang hangin. Alam nyo, hindi lang po basta-basta yan, may paliwanag po ang siyensya tungkol dyan. Alamin natin. Ang mga tanim na to naglalabas ng phytoncides, mga natural na kemikal na panglaban sa peste at nakapaglilinis ng hangin. Kapag nalalanghap mo yan, bumababa ang stress hormones mo at mas gumagaan ang utak. Bonus fact, ang sugarcane naglalabas ng mas maraming oxygen kumpara sa ibang mga crops.
at kaya rin nitong i-absorb ang mataas na carbon dioxide sa paligid. Kaya pala kapag nasa gitna ka ng mga tanim na to, ramdam mo ang preskong hangin at kalmadong pakiramdam. It's nature's own detox. Kaya next time na mapupunta kayo ng Bacolod, huminga ng malalim dahil bukod sa mabango, nakaka-relax po yan at malinis pa ang hangin. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Junard Jojo De Leon, Kryla Mupats at Victor Bacala. Maraming salamat din kina Rona May Soke, Nilo Bertos at Luz De Horch. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10 na nagsasabi, "Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.